Mustang magandang umaga sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa umagang ito, welcome back sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po no, sa ka-amazing farming. Okay, so share ko lang una mga ka-farmers, mga ka-viewers, bago tayo magpintuhan patungkol sa mga kaalaman po sa pagtatanim ng kahit anong uri ng mga gulay, tulad na lang po ng talong, ampalaya, kamatis, bell pepper at iba pa. Okay, so mga kaganapan sa araw na yun mga ka-farmers ay nagpa-harvest po tayo no ng talong, yung talong natin dyan sa pangatlo nating harvest ngayon. And then ito ang ating nalamfrey para tataniman natin ng ampalaya, at saka nagpunla na tayo kahapon. At saka ngayon magpapapitas po tayo sa pang 15 nating harvest sa ampalaya mga ka-farmers, kung saan ay inuulan na. Pero pangit na mga ka-farmers dahil po ay pang 15 na bukas, and then galing po ito no sa sobrang init. Survivor po ito. At saka yung sa talong natin sa likuran mga ka-farmers no. So mulang nairaton siya ano na po mga ka-farmers, pang 15, 16 na harvest ngayon. Kasi yung doon tayo sa farm to, pang 14 siya, pang 15, pang 16 ngayon mga ka-farmers. At saka pang 14 na lahat sa kabuuan yung harvest simula siyang naitanim. So mag 8 months na po siya. So yun, ating puntahan mga ka-farmers, and then marami na ang matatandang dahon. Tapos kailangan na natin silang isprehan uli ng Ortibatap alternate sa Biostin para yung mga matatandang dahon ay malalagas. Okay, so ulitin ko mga ka-farmers, mag-spray po tayo. Yun po ang ating pag-usapan ngayon ng fungicide na Ortibatap at saka Biostin sa talong natin para yung lahat na mga dahong matatanda ay malalagas. So yun po ang ating sprayhan. So yun lang po no, magpapapitas tayo dyan sa pangatlong harvest. Ito sa pang 15 harvest, and then sa talong natin pang 16 harvest siya mula siyang nairaton. So yung nairaton natin siya mga ka-farmers mula ang naitanim at saka nag-harvest na sa 24 mga 24-25 harvest lang. And this last ngayon sa naraton natin siya kasi parang isang buwan, malapit mag isang buwan hinihintay natin siya makaharvest tayo uli. So pang 40 na siya. So matanda na ang dahon niya mga ka-farmers. And then sa loob ng 14 harvest natin dyan mga ka-farmers no, may kwintada tayo sa kilo. Marami na po tayong nakukuha mga ka-farmers na talong. Malapit na po mag 8,000 kilos ang ating 16 harvest sa ating 3,000 kapin lang kapunuan na talong. So nasa 7,000 ang nakuha natin sa loob ng 16 harvest sa talong. So dahil may katandaan ang dahon, parang magpalit na naman po ng panibagong dahon, panibagong usbong o bulaklak at bunga, parang malagas o matatanggal ang kanyang mga dahon. So mag-spray lang po tayo ng fungicide na ang pangalan ay Ortibatap, produkto po sa Syngenta. Alternate po tayo ng Biostin, produkto po sa Biostad. So napakaswerte yung mga industry na yun mga ka-farmers no, kasi binanggit po natin ang kanilang mga produkto. So sana nga po kung may mga taga-industry makakita o makapanood sa ating video, baka naman may maagang pamasko po tayo. So kaya ko po ibinahagi sa inyo yung mga produkto na yun mga ka-farmers. Hindi ibig sabihin na ako'y binabayaran para ipakilala ko sa inyo, kundi ito po ay nasusubukan ko na maganda nating gamitin no, para lahat ng mga may problema sa dahon pag sa talong ay matatanggal. Okay, so yun po no mga ka-farmers. And then sa susunod na mga araw mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo ang mga gagawin natin din sa ating tataniman ng ampalaya. Pabubutasan natin to no, butasan. So may nagtatanong, simula sa isang poste papunta doon ilang meters daw, 2.5. Simula sa poste na yon papunta sa isang poste, yun po ang ating 3 meters. And then ang planting distance natin mga ka-farmers, 1 metro, kasi ampalaya ang ating itatanim.
So simula sa poste na yon mga ka-farmers ha, papunta doon para sa kalaman sa lahat, yun po ay 3 meters. Ang planting distance natin sa pagtatanim ng ampalaya is 1 meter. So sa madaling salita mga ka-farmers, ang sukat na ganito kalayo 3 meters, 3 punong ampalaya ang mailagay. Okay, so para sa kalaman, ibabahagi ko sa inyo. Simula sa gilid ng poste, kalahating metro, isang puno. Okay. Plus isang metro sa gitna, isa't kalahating metro na. Another 1 metro, 2.5 na. Plus simula sa pangatlong puno papunta doon is kalahati. So 3. So yun po mga ka-farmers din. Pagkalipas naman paglagpas naman din sa isang poste, another kalahating metro, no? Kalahating metro. So simula sa puno na yon papunta sa puno na dyan, yon po ang 1 meters. So sa gitna nandun ang poste. Okay, malinaw ba? Okay, so ang ating sukat, kung gagayahin nyo mga ka-farmers, ang ating technique o diskarte o pamamaraan sa pag-install ng mga poste sa ampalaya, no? 3 meters po ang pagitan simula din sa ating linya o saro. So row to row, yun ang ating 2.5 meter. Simula dyan papunta dyan. Okay. So review natin mga ka-farmers, no, para maintindihan nyo ng maayos. Simula sa poste na yon yung hinahawakan ko, papunta sa poste na yon, yun po ang 3 meters. Okay. And then ang ating planting distance ay 1 meter. So ang kasya din ni mga ka-farmers papunta doon is 3 puno. Isa sa bandang gitna, isa sa malapit din sa poste, at isa doon. Okay. So ganito ang style sa pagtanim ha, ulitin ko. Simula sa poste na yon, sa gilid ng poste, kalahating metro. So tanim ka isang puno. And then 1 meter, so 1.5 meter na, 2 puno. Another 1 meter, 3 puno na. So simula dyan sa pangatlong puno, papunta doon kalahating metro. Okay. Paglagpas natin din simula sa puno na yon, plus another na naman kalahating metro, 1 metro na. So ganyan lang mga ka-farmers ang ating technique at diskarte po, no, sa pagtatanim po ng ampalaya para yung poste ay nasa gitna, no, magandang tinan, arrange yan. So pag matutunan mo nung ganitong diskarte mga ka-farmers, kahit baguhan ka pa lang, kahit first time mo pa lang, kasi marami naman po tayong video yung pag-install natin sa poste, parang sa loob ng isang linggo, parang 3 araw, yun lang ang ating content kung paano mag-install ng mga poste. Yan, pwede nyo itong gayahin para ang kalabasan ng mga ka-farmers ay ganito. Kung tingnan nyo, parang isang poste lang, oh. So ganyan katuwid, oh. Yan. And then pagkatapos makapag-install kayo ng poste, tie wire sa taas. Ito number 12, ang brand po galvanize. Bakit galvanize ang i-endorso ko sa inyo? Kasi hindi po siya kalawangin. And then naglagay tayo ng paltak, mga 1 meter binabaon, at doon tinatali ang poste papunta sa paltak, no? Ang tie wire doon tinatali natin sa paltak papunta sa ating poste na kawayan. Iniikot lang isang bisis, iikot lang isang bisis. Ganon din sa simula sa isang dulo papunta sa isang dulo. Ikot lang, kaya kung ating titingnan, nakalak po din sa ating poste ang ano po, no, naka-cross, oh. May tie wire papunta doon, kaya nga hindi na siya magalaw, matibay na. Lipat tayo din pareha lang din mga ka-farmers, oh. Yan, iniikot lang natin sa ano, tayo kaning sa poste natin nakawayan. So matibay na siya. And then ang ating poste binabaon sa mga 24 inches or 2 ruler. Tapos tambakan pa ng lupa. So matibay na siya mga ka-farmers. So yan, 2 bagyong malakas na ang dinadaanan din no. So yung nabagyo tayo sa bagyong Christine, sa awa ng Diyos, hindi nadapa. So yun pa rin mga ka-farmers, 2 taon na yun ang ating poste. So yan, ewan ko baka kaya pa to mga ka-farmers, no, sa ampalaya. And then sa susunod, pwede na naman po ito tataniman natin ng kamatis or ano bang itanim natin din Okay, so sa ganitong style o diskarte, sana po may natutunan po kayo mga ka-farmers, no? So mas maganda kung halimbawa bago ka pa lang nag-umpisang magtanim ng ampalaya, mas maganda mga ka-farmers, i-install mo muna ang poste, kasi pag halimbawa wala kang experience, napakatagal po ito.
Pero pag halimbawa ay may experience ka na, madali lang po ito mga ka-farmers. Imagine may dalawa kaming hektarya, no, may kumulang 2 hektarya, nasa 2,000 kapin kapusti. So ang 2,000 natin kapusti mga ka-farmers, unang attempt namin, 2 ang nagbutas gamit ang earth auger, and then ako ang nagline, 2 din ang nagkalat, naglagay sa mga butas ng mga pusti. Pangalawang araw, ganun din 5. Sa pangatlo, pagkabandang mga alas 11, dumating ang ating mga tao. Ayan, pagkatapos namin nagtanghalian, marami na kami 13. And then pangatlong araw, yan ang 13 pa din. So tapos namin yun mga ka-farmers, no, ang 2,000 na pusti na ibaon namin sa lalim na mga 2 ruler. Okay, so kita nyo sa farm to natin kung gaano kaganda. So walang pinagkaiba din eh. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang nag-install din at ang install doon, kita kasama ang ating mga tauhan. Kaya kahit saan tayo sisilip mga ka-farmers, ay napakaganda po ang pagka-align ng mga pusti. Ito may kunti lang itong ayusin dahil yung pag-tractor nila ng hand tiller, ang iba parang binangga nila, may nabali. Kasi nadurog ang iba din mga ka-farmers. So yun lang ang ating papalitan. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, pag halimbawa kayo yung nakapag-install na, kagaya din dahil sobrang pantay, nakabid diretso. Pero madali lang po ito mga ka-farmers. So ang sunod namin gagawin din bubutasan lang po namin ito sa lalim ng mga 6 inches, no? And then maglagay kami ng fertilizer. Ang mga fertilizer na ilagay natin din yung pamputing natin na Unique 16, and then Mega Multiplan Vitamin, Wokosim Granule at saka Dupos. Yun po ang pamputing natin. Tapos may ipot pa ng manok. And then kung available pa sa atin ang mga Fertifield organic, pwede din idagdag mga ka-farmers. And then takpan natin ng lupa sa lalim na 2 inches. Pwede na din natin umpisahan ang pagtatanim ng ating mga nakatubong punla. So yun lang po mga ka-farmers. Mga subscriber kong mga farmers, lalo na sa aking mga kaibigang mga subscriber na mga OFW, nasa ibang bansa sila, ang iba'y nakapagtanim na dito. So ang iba nasa Australia, may tanim din ang iba nasa UE, no, nasa Bahrain, may sa Saudi, may sa Japan. So thank you so much sa iyo yung walang sawang pagsuporta. May sa Los Angeles, no, si si Brother Edgar Domingo, at saka sa mga kaibigan nating farmers na nasa ibang bansa, no, mga foreigner, no, may taga Zambia, Africa, Australia, Canada, New Zealand, Ireland, so China, no, marami tayo. Nagpunta na ang iba din mga ka-farmers at binibisita na po tayo. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo patungkol dyan. Okay, so hanggang dito lang po tayo, no, mga kapwa ko ka-farmers. So bago natin ito tapusin ang ating usapan at kwentuhan, pasensyahan niyo na po ako, no, video bulol ako magsalita ng Tagalog dahil hindi ko po ito nakasanayang lingwahe, kasi Cebuano po ako. Lalo na pag English mga ka-farmers, parang ano lang po, no, makakaintindi, mag-respond, makakaintindi lang, pero yung pag-response parang nakatingala pa sa ulap. Baka ano, so makakaintindi ako. So nag-comment sa akin na mga English, naintindihan ko kung ano ang purpose. Pero yung pag-response okay lang kung chat, pero pag halimbawa ako'y harapin mga ka-farmers ng mga question na English, masagot ko siya Tagalog. So na-interview tayo, no, sa taga Nutri Hydro. Lahat na question ay English, ay ang sagot ko po mga ka-farmers ay puro lang Tagalog, no, lahat po ay Tagalog. So may kunting English lang. Parang sa ano pa, sa kasabihan pa namin, para pang ano lang sa airplane, makasakay, makapunta, makauwi. So thank you very much, no, sa lahat na mga subscriber na palaging nakasubaybay. So pasensyahan nyo po ako, kasi ako po ay tubong farmer na walang maipagmalaki sa inyo na kurso na natapos ko. Ako po ay nasa elementarya lang. Pero dahil siguro sa tagal ko na sa pagpa-farming at halos lahat ng mga malalaking event, no, sa farming na mga seminar ay sinasalihan natin, siguro
nadagdagan no ang tsuri, no, at saka plus atwal ko unti-unti nadagdagan. Kaya nga mga ka-farmers, may kunti tayong alam sa paggamit ng mga synthetic na insecticide, synthetic na mga fungicide, mga fertilizer man na mga synthetic, mga foliar man na mga synthetic, lahat mga organic, no? Dahil may mga ano tayo dyan, seminar at experience sa paggamit. So kung kahit anong uri ng mga sakit, no, basta ano lang, hindi na tayo mahihirapan dahil alam naman po natin kung halimbawa ang problema pisting insekto at ito ang insekto na yon, alam naman po natin ang insecticide. So sa isang insekto lang mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, hindi lang isang insecticide ang ating nalalaman para pang control nila, kundi marami. Bakit marami mga ka-farmers? Kailangan matutunan natin ang iba, kasi kung halimbawa ang alam natin ay isa lang, pagbili natin ay hindi available, so wala na tayong option, di ba? So mas maganda mga ka-farmers na hindi lang isang chemicals ang ating malalaman na pangarapang control para ma-minimize ang mga fisting insekto na yon. Mas maganda alam natin ang iba, parang may option po tayo. Halimbawa mga ka-farmers, bigyan ko lang ng sample ha. Kung ang problema mo ay fruit shot borer, sa bandang Luzon mga ka-farmers, yun po ang pinaka problema sa talong, yung fruit shot borer. And then ang nalalaman mong insecticide, example lang, ay yung borex lang, no? So pagpunta mo sa agri-supply, bibili ka ng borex. Pag wala ka na ang option kung ano ang bibilhin mo. Pero kung halimbawa ay marami kang alam para po sa pisting insekto na fruit shot borer, pagpunta mo doon, ang hinahanap mo ay borex. Kung pag wala, pwede mo sabihin, may binibia ba? Ay ang sagot ng tendero ay wala din. O may exalt ba? Ang sagot ay wala din. May proclaim optiva? Meron, ay di makakabili ka. So ganyan mga ka-farmer. So kailangan marami tayong alam, no, sa mga insecticide. Kasi pag one side lang po tayo, wala na tayong paraan o diskarte kung paano natin masolusyonan ang problema natin sa fruit shot borer. Okay, so malinaw. And then kung halimbawa naman mga ka-farmers, pangalawa, naman nating sample sa fungus. Okay, alam nyo ba mga ka-farmers na hindi lahat na mga fungicide ay kayang i-control ang mga fungus o sakit sa tanim, lalo na pag leaf spot mga ka-farmers. So pag leaf spot mga ka-farmers, tapos ang i-spray mo na mga fungicide ay para lang po sa early blight, late blight, mga anthracnose, mga scab, mildew. So yung leaf spot ay wala, kahit ano pang gagawin mo dyan mga ka-farmers, ay hindi din siya natin mapigilan ang pagkalat. So ano lang ang pwede natin mga ka-farmers na mga pwede i-spray, lalo na pag ang ating ampalaya nagka-leaf spot, no? Example, bigyan ko kayo ng tips. Ang score ay difeconazole. So pwede ang leaf spot mga ka-farmers, yung itim-itim sa dahon. So alam yung mga ka-farmers, kung ang sakit na yun ay umaatake sa iyong ampalaya tapos may ulan, sa loob lang ng 3 araw, hindi lang 5 hanggang 10 dahon ang maepektuhan. Example ha, ang dahon simula din papunta sa daan, sa loob lang ng 3 araw mga ka-farmers, pag ulan tapos hindi mo sila mapigilan kasi wala kang alam, madali lang umakyat, no, ang leaf spot. So yan, lahat na dahon ay may mga itim-itim, and then sa loob ng 1 linggo dilaw na. Bakit ganyan kabilis mga ka-farmers? Kasi nag-spray ka ng fungicide para sa sakit pero hindi para sa leaf spot. So mas maganda mga ka-farmers na alam po natin ang mga ginagamit nating mga fungicide, kung ano lang ang kayang sakit na i-control. Alam po natin ang mga insecticide na ating gagamitin kung ano pong klaseng pesting insekto na umaatake. Ang pesting insekto ay na umaatake, example mga ka-farmer, whitefly, no? Ang whitefly pinaka-common na insekto sa talong. Tapos nag-spray ka ng insecticide na hindi para sa whitefly. Halimbawa, nag-spray ka mga ka-farmers, no, ng lanit. So ang problema mo ay whitefly mga ka-farmers, hindi yan, mali yan. So mas maganda, para matutunan nyo
ng dahan-dahan ang mga kaalaman sa tamang paggamit ng mga pesticide, fungicide, insecticide, foliar at iba pa, ma-organic o inorganic. Mga biostimulant, mas maganda magbasa muna tayo sa label. And then bago natin i-apply, pag hindi ka sigurado sa pag-mix mo, pwede ka magtanong sa mga kaibigan mo or sa akin, kasi pag may time ako sinasagot ko ang lahat ng mga tanong. So ganyan dapat, no, mga ka-farmers, para siguradong makakaani tayo ng maayos. So kung makakaani tayo ng maayos, mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo based on my experience, presyo na lang ang kulang. Pag halimbawa ang presyo tumaas tapos maganda ang ani mo, jackpot ka, malaki ang kita mo. Pero pag maganda ang ani mo tapos mura lang ang presyo, share ko lang po sa inyo, hindi ka malulugi. Hindi ka malulugi. Makapag-survive ka, mga ka-farmers, kahit mura lang ang presyo. No? So yun po ang na-experience ko, mga ka-farmers. No, sa pagpa-farming, share ko lang po sa inyo, may pera din. Basta alam lang po natin ang pamamaraan o diskarte kung paano po natin protektahan, alagaan o bigyan ng mga pangailangan ang ating mga pananim. Okay, so yun lang po siguro, no, mga kapwa ko ka-farmers. Pasensyahan niyo po ako. Hanggang dito na lang po. Ako na po yung magpapaalam sa inyo. Pero bago natin to mga ka-farmers, i-close, kung isa kang mahilig sa ganitong usapin at baguhang nanonood sa ating munting YouTube channel, hingi naman po ako sa inyo, no, ng isang like. Kung maaari, pwede naman po paki-share at saka subscribe, mga ka-farmers, para updated ka palagi sa aking mga latest video na i-upload about farming. Kasi ako po, mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, gumagawa po na ako ng social media na ang layunin ay makakatulong ako hindi lang sa mga taong malapit sa akin, pati na din sa iba't ibang panig ng ating bansa o sa buong mundo. So yun po, no, mga ka-farmers, ang ating layunin, na kaya gumagawa tayo ng FB feeds at saka YouTube channel. Okay, so hanggang dito na lang po. Mega love shot ulit sa lahat kong mga solid subscribers, sharer at commentator. So sa inyong lahat at inyong walang sawang pagpusuporta, maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayong lahat. See you next vlog. Bye bye.